Ayan o, laki na niya o. Tila mahaba ang katawan ng nilalang na ito na nakita sa video. Lucky. Ayan. Ang pagkakaklanlan nito, hindi matukoy ng mga residente. Ayan. May mga nagsasabing ahas o baka naman AI. Pero mas marami ang puro biro at kalokohan ang kinokomment. Ano nga ba yan? Ayan. Ayan na! Hindi siya gumagalaw. Ayan na ba? Ang misteryosong nilalang sa tubig, nagpakita sa May Kawayan, Bulacan. Ayan o, laki na niya o. Bali, dito ko po siya unang nakita sa side na to. Actually, ngayon po kasi mababaw yung tubig, kaya hindi po natin siya makikita. Pero nung naroon pa raw ang nasabing nilalang, sinubukan pa itong pagalawin ni Rhea. Ayan na! Hindi siya gumagalaw. Ayan na ba? Ang ilan sa comments sinasabing baka naman daw AI lang yan. Sa mga nagsasabi po na AI lang po yung video ko, hindi po yun AI. Totoo po yun, na nakita ko po talaga siya. Ang suspect ko po, Kuya Kiang. Natangay po siya ng baha galing po sa ilog. Kasi po yung bahay to namin is pagitan lang po namin ito ay Difi. Ilog na po talaga siya. Pero ayon sa mga eksperto, maraming posibilidad kung ano ang nahagip ng kamera. Yung pinadalang picture na nakita ko, it's more like Hindi siya gumagalaw. Ang kadalasang nakita nakadikit sa batuhan o di kaya naman sa mga balyena at pawikan. Pwede raw kainin. Ang mga humaharurot na tricycle na ito, wala raw tinatakbuhan o tinatakasan. Eh bakit sila nagkukumahog sa putik? Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin. Sa unang tingin, mukha itong bato. Pero ang barnacle shell ay maliliit na crustaceans pala. Mahilig itong dumikit sa bato, tiyan ng barko at balat ng balyena. At alam niyo ba, ito'y nakakain din pala? Wala naman naging reaction yung katawan ko. Para sa amin ay talagang ang laman na rin, tiyan. Kakasama kayo sa kakaibang karera. Sa maputik, lubak-lubak at rugged terrain, gamit ang hindi BMX, motocross o mountain bike, kundi tricycle. Malulupit po yung mga rider dito eh. Lumulubog po sila sa ilalim ng tubig, tabay aaw ng mataas. Ilang beses po tumaob, nasugatan. Tila mahaba ang katawan ng nilalang na ito na nakita sa video. Ayan o, laki na niya o. Sa mga nagsasabi po na AI lang po yung video ko, totoo po yun, na nakita ko po talaga siya. Pero ayon sa mga eksperto, maraming posibilidad kung ano ang nahagip ng kamera. Pwede raw na ito'y isang swamp eel o yung freshwater fish na may pahabang katawan. Karaniwang natatagpuan sa mga ilog, palayan at kanal. Pero hindi lahat ng nakikita nating malaigat na hayop ay pare-pareho o isang uri lang. May mga ilo-igat na pinagkakamalang ahas dahil kaya nitong humaban hanggang 12 feet o parang isang maliit na poste ng ilaw. Karaniwan tong dark colored. Ayan na ba? Ang isa pang posibilidad, yung pinadalang picture na nakita ko, it's more like Hindi siya gumagalaw. Ayan na! albino na klase ng eel. Diyan na lang siya nakatira. Alam mo, laki-laki niya o. When you say albino is wala yung typical na melanin na nagko-cover sa ating skin na nagpo-produce ng color na darker color ng skin. isang genetic mutation ng albinism. Ang mga tao at hayop na may albinism may maputing balat o balahibo dahil sa kakulangan ng melanin. May mapula o pink sila mga mata kaya sa ilang kaso, pwede sila magkaroon ng mahinang paningin. Sensitibo rin sila sa sikat ng araw. Ang melanin, natural na proteksyon ng katawan laban sa UV rays o ultraviolet rays ng araw. Pero dahil malayo ang kuha sa video at hindi pa nakita muli ang nasabing nilalang, marami bang ibang posibilidad? Kung ano man ito, isa lang ang sigurado, bigyan sila ng respeto. Ang
Dami mong alam, Kuya Kim. Ang kadalasang nakita nakadikit sa batuhan. O di kaya naman sa mga balyena at pawikan. Kaya sinasabi ko, Pwede raw kainin. Hindi ka raw magsisisi sa sarap. Legit. Masarap. Ano nga ba ito? Ligtas nga ba itong kainin? Dito sa mabatong lugar sa isang dalampasigan sa Rojas, Palawan, nakilala namin si Bonifacio na noon ay nangunguha ng lamang dagat na kung tawagin nila ay sisi. Sa English, ang sisi ay tinatawag na barnacle. Ito yung maliliit na lamang dagat na may matitigas na shell at nakadikit sa hard surfaces na dagat, tulad ng barko o kaya na may bato. mga idol, manguha tayo ng barnacles o sisi dito sa bato. Sa video na ito ni Bonifacio, ang sisi na nakuha mula sa mga bato, biniyak, kinuha ang laman at saka kinain. Ang lamang dagat naging instant kilawin. Parang naipagko-compare namin na isa siyang parang talaba. Ito yung isa sa mga naging basihan namin na pwede rin siyang kainin. Kasi halos same lang sila ng klase o texture kapag yung kinain. Dahil minsan napapalaot kami, wala ang maulam, kaya gawa po namin ay bibiyak na lang ng sisi. Masarap po siya kasi sariwa. May tanong ako sa'yo. Kung ang knuckle ay kamao, ano naman ang barnacle? Siko? Narinig mo lang eh. Wala mo lang. Dito yung dumbbell niya. Ay, dumbbell. Barbell yun eh. At alam niyo ba na ang barnacle ay isang uri ng crustacean at kamag-anak ng hipon at alimango? Kakaiba nga lang dahil hindi ito gumagalaw o lumalangoy. Sa halip, permanente itong nakakapit sa matitigas na surfaces tulad ng mga bato. Ginagawang sasakyan ng barnacle ang mga balyena at pawikan para makapaglakbay, makakain at mabuhay sa malawak na karagatan. Isa sa pinakamalagkit na natural glue sa buong mundo ang pinoproduce ng barnacle. Ang barnacle cement kayang dumikit sa kahit anong surface, kahit basa-basa, maalat at binabayuman ng malalakas na alon. Dami mong alam, Kuya Kim! Ayon kay Bonifacio, makakakuha ng sisi tuwing low tide sa kanilang lugar. Hugasan na po natin to yung sisi. Tapos, Ang sisi kinakain naman daw talaga. To see is to believe daw, mga kapuso. Kaya Bonifacio, ipakita mo na sa amin. Ang nakuhang sisi ni Bonifacio kanina, hinugasan niya at saka in-steam. Pagkatapos nito, sinungkit ang laman. Ang laman ng sisi, pinrito niya. Ang napritong sisi, hinaluan niya ng iba pang sangkap. sibuyas, silig. Tapos mag-add tayo ng pipino para mas masarap. Bigyan natin ng kalamansi. At ang pinakahuli po ay ang mayonnaise. Ilang sandali lang, pwede na raw tikman ang kanyang sisig na sisi. Ang mga tumikim hindi naman daw nagsisi. Natural lang rin siya, parang sisig yung lasa. Parang karning baboy. Malinamnam. Crunchy. Alat niya saka yung hanghang. Tama lang rin. Pero ano nga bang uri ng barnacle ang sisi? Sa Pilipinas po, ang barnacles ay tinatawag na taliptip. Ang sisi ay isang uri ng taliptip. Ang English po nito ay acorn barnacle. Ang acorn barnacle ay malilit na uri ng barnacle na hugis bulkan. Pero hindi tulad ng ibang uri ng barnacle, ang acorn barnacle ay hindi widely consumed. And in terms po of meat to shell ratio, mas marami po yung itinatapon kaysa ikino-consume. Pwede po siyang i-consider na delicacy po in the locality. Always remember that when we are sourcing this type of food, katulad po ng sisi or acorn barnacles, we make sure that yung kung saan po natin siya hina-harvest is a well-known place where everyone is harvesting and there are no municipal or barangay reports na may food poison na po doon. Of course, make sure that we cook it very well. Wala naman naging reaksyon yung katawan ko. Para sa amin ay talagang laman tiyan. Laging siguraduhin ligtas at malinis ang kakainin na anumang lamang dagat. Para sa bandang huli, ay hindi ka magsisi.
Sarap! Dahil mong alam, Kuya Kim. Ang mga humaharurot na tricycle na ito, wala raw tinatakbuhan o tinatakasan. Hindi rin daw sila sangkot sa road rage. Eh bakit sila nagkukumahog sa putik? Dito sa San Jose del Monte, Bulacan, partikular sa Barangay Muson, malaking pagdiriwang ang pista ng obrero tuwing Pebrero. Na sinusundan din naman ang pista ng partida tuwing Marso. Pero mga lalaking ito sa Toda, ito raw ang masigit na inaabangan sa parehong pagdiriwang. Malulupit po yung mga rider dito eh. Lumulubog po sila sa ilalim ng tubig, tabay aahon ng mataas, tapos nagpapalipad po sila. Gusto rin po sana, kaso papapilay po ako eh, kaya hindi na po. Nadala po talaga. Partida, mahal ang gasolina pero sa San Jose del Monte, Bulacan, tuloy pa rin ang pista kung saan ang tradisyon kakaibang motorsport event ng mga tricycle. Ang tawag dito ay Tricycle Off-Road Competition na parte ng Partida Festival, kung saan dinadaan ng mga kalahok ang kanilang trike sa maputik at lubak-lubak na terrain. Masusubok dito ang kanilang bilis, control, diskarte at siyempre, tibay ng sasakyan. Nitong huling nood ni Tristan, nakuna niya ang iba't ibang tricks at pagpapakitang gilas ng mga kalahok. Pero pinakapamukaw ng kanyang atensyon, Master na niya yung mga obstacle, yung mga rampahan, yung mga ligo-liko. ang binatang ito na kilalang matinik daw sa pagbumotor at nag-champion na rin noon sa ibang tricycle off-road competition. Siya si John Philip o Hepe, na kapag humaharurot na, napapapreno raw ang mga kalaban niya. May nakikita na po ako mga nagkakakera po sa sa mga paligid po, kung san-san po. Kaya nahilig po ako sa ganun, may sports. Pamamasada ng jeep ang bububuhay sa kanyang pamilya. Kahit wala naman daw talaga siyang sariling motor para mapahusay ang interes niya sa motocross. Tinuloy na lang ni Hepe ang hilig. Natuto siya sa paghiram-hiram lang ng motor sa iba. Lagi po yan sumasama sa kapitbahay namin na nag-enduro. Nagulat na lang po kami na siya na pala yung sasabak doon sa laban ng enduro. Inalok po ako ng tito ko sumali sa isang race. Pinahiram niya po ako ng motor. Nung nakachamba po kami, nagsunod-sunod po yung namin, pagsali. Nung una, hindi raw pabor dito ang kanyang pamilya. Pero tinatakasan po kami niyan at siya po yung lumalaban. Susuportahan na lang natin bilang magulang. Mag-ingat lang po talaga. Hindi raw kasi maiwasan ang mga aksidente sa ganitong sports. Ilang beses pong tumaob, nasugatan, may mga nabiyak pong laman. Ganun po, sa paa po. Pero para kay Hepe, ang mga galos at semplang niya ang nagpapalakas at lalong nagtutulak sa kanyang paghusaya ng pagmotor. Sa ilang taon naman niyang pagsali sa mga motocross competition, ang mga sakit ng katawan, pinapagpag na lang daw ni Hepe ngayon. Heto't nakaparada pa sa bahay nila ang kanyang mga parangal at tropeyo. At nang ibol na rin daw ang kanyang hilig, pati sa tricycle race, umarangkada na rin siya. Pero dahil magkaiba sa motocross, nag-adjust na rin daw si Hepe sa ganitong palaro. Unang-una po man, pag nasiraan, bawal muna pong tulungan. Tapos pag nabalaho po, bawal pong hatakin. Tapos yung mga banderitas po, pag nabangga niyo po, additional po yun. Medyo mahirap po, at yung pagkakamali niyo po talaga eh. Tataob po kayo. Para mas malaki ang tsansa, minumodify ng mga driver ang makina ng kanilang tricycle, kapansin-pansin ding mas malaki ang mga gulong nito sa pangkaraniwang tricycle. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang pinakahuli niyang sinalihan, tricycle off-road competition nung pista ng partida sa kanilang lugar. Sa pagkakataong ito, makuha niya kaya ang kampyonato? 25 ang lumahok na magpapabilisan sa pag-ikot sa racetrack. Ang pinakamabilis itong magawa sa pinakamaiksing oras, panalo. Tulad sa pangkaraniwang mga paligsahan, meron ditong elimination round, semifinals at championship.
Nagsimula ang laban, hindi magkamayaw ang mga nanonood. Lalo na mga taga-suporta ni Hepe. Ang husay at bilis niya, hindi raw talaga may pagkakaila. Siguro po yung mga experience ko po sa pagmumotor po, in-apply ko po sa tricycle. Kaya medyo nag-combine po sila. Medyo gumanda po yung takbo. Makalipas ang ilang round, nang magbilangan na ng oras, ang may pinakamabilis na takbo, walang iba kundi si Hepe. Lampas pa sa boundary na 30,000 pesos ang nauwi niyang premyo. Masaya po. Ang tricycle off-road competition na sinalihan ni Hepe ay palaro daw ng grupong ito ng mga tricycle driver mula sa Sitio Partida, ang tropang Partida Incorporated. Nagkakaanoon po kami, nagkakayaan na tumulong. Kaya po nabuo yung grupo namin na tropang Partida. Nakasanayan na po dito sa Barangay Muson kapag fiesta po, talagang nagpapalaro po niya ng off-road. Nakakuha naman daw sila ng mga sponsor para sa papremyo at nakapag-donate din sa simbahan. Mahal man daw ang presyo ng krudo, tutuloy pa rin nila ang kanilang nasimulan. Yes po, sobrang successful po. Taon-taon na po namin gaganap ito. Kaya naman si Hepe, paghahandaan daw ito sa susunod na taon. Pero paalala ng mga eksperto, maging maingat sa ganitong mga palaro. Pwede po tayo sumuot ng mga safety gears tulad ng helmet, mga elbow pads, knee pads, or yung tinatawag na body armor. It is para to protect us from the impact pag tayo ay nadisgrasya. Para naman po sa mga organizers, maybe we can have a medic or a doctor at the event para at least kung may nadisgrasya, pwede natin sila ma-first aid immediately. Sa ganitong palaro, nagkakaroon ng masaya at aktibong gawain ang buong komunidad. Basta laging maging responsable at maingat lang. Sabi nga, buhay ay di karera. Dami mong alam, Kuya Kim. Itong mga batong nakikita nyo sa garden, ang tawag naman dyan ay Piedra China. Yan ay mga antik na bato na panahon pa ng Kastila. Kaya Piedra China ang tawag dito dahil galing to sa China, palas ng mga galyon at dinala sa Pilipinas ng galleon trade. Napakaluma na nito at very rare na makakita ng Piedra China ang totoo. Pareho nito, marami mga fake niya. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa... Dami mo alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.